Guys, sa video natin ngayon ay magre-revive tayo ng ating wireless microphone. Hindi na ito nagpa-power dahil matagal na natin itong hindi nagamit at nag-leak na yung kanyang battery at nag-cause ng mga corrosion sa terminal niya sa loob. Kaya isa sa mga advice natin sa mga naka-wireless microphone, pag hindi na ginagamit ay tanggalan muna siya ng baterya. Sumubok na tayo magpalit ng battery dito. Nilagyan natin ng rechargeable battery pero wala pa rin siyang power. Upon checking, nakita natin na sobrang dami na pala ng kalawang sa loob kaya wala na siyang contact. Kaya ngayon, babaklasin natin yung battery at lilinisin natin yung mga nagkaroon na ng kalawang. Kung makikita ninyo, ito sobrang dami na ng kalawang kaya wala na itong contact. Sana ay nakikita ninyo, no? Isusum ko lang ng konti. Ayan po siya, oh. Napakadami na po ng kalawang. So, kakalasin natin ito para makita natin kung gaano nakalaki ang damage niya sa loob at para malinis at maayos uli natin yung kanyang mga connection. So, umabot na talaga yung leak niya hanggang dito sa pinakailalim. Kaya nagkaroon ng matinding corrosion dito sa terminal ng battery natin. So, makikita na kumalat na yung leakage ng battery dito sa plastic at natuyo na lang at nagkaroon na ng matinding kalawang ang magkabilang terminal ng battery natin. So, ang gagawin natin dito, babaklasin natin yung mga terminal niya at lilinisin natin. Tatanggalan natin ng kalawang. So, gamit ang cotton buds, nag-apply tayo dito ng white vinegar para ma-neutralize yung acid na galing sa battery. At gagamitan natin itong toothbrush para matanggal yung kanyang mga residue. Yun lang, naputol na rin yung kanyang spring dahil siguro sa tindi ng kalawang. So, gawa na lang natin ng paraan ito mamaya. So, tatanggalin natin yung pagkahinang nito para mabaklas natin yung terminal ng mga battery at para matanggal natin at makuskus ng maigi yung mga namumuong kalawang. So, ito ang kailangan natin tanggalin, no, para makuskus natin ng maigi. Pati na rin itong natuyong kalawang na dumikit sa plastic, kuskusin din natin ito. At pati rin itong sa kabilang side, tanggalin rin natin. At kuskusin din natin na maigi itong mga kalawang na nandikit dito sa plastic na bahagi ng battery holder natin. So itong mas importanteng matanggalan natin ng kalawang, itong maliit na metal na ito. At gamit tayo ng WD-40 para malinis natin ito. So itong isa ay malinis na, ibabalik na natin ito. At itong isa naman ang susunod nating lilinisin.
So ayan, natapos na nating linisin to. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin i-replace yung spring na natanggal dito kanina. So meron tayo ditong spring na galing sa lumang microphone din natin ito. Ito yung wireless microphone natin dati na convert natin sa wired. So ito yung lagayan ng kanyang battery. Dati may spring din. So ito yung kakahuyin natin at para magamit natin dito sa kabilang microphone natin. So para magkakaroon ng kapit itong ating bagong lagay na spring ay hihinangan na lang natin. Ngayon ikakabit na natin uli sa pinagtanggalan natin kanina. At ikakabit na natin yung pinaka-board ng ating microphone. At ibalik na natin yung kanyang pagkahinang. So double check lang natin yung ating mga hinang kung maayos yung kapit. So far okay naman yung mga kapit. Ang next na gagawin natin ay i-reassemble na uli natin ang ating microphone. Kailangan lang naka-align yung butas dito dahil dito tayo maglalagay ng screw. At dahil nakapitan na rin ng kalawang pati itong ating battery ay tatanggalan na din natin ang kalawang muna ito bago natin gamitin.
Okay, naikabit na natin lahat at nailagay na rin natin yung battery. Ngayon, masusubukan na natin kung may power na ba. So, ayun guys, may power na. Naayos natin yung ating microphone. Dati kahit pinipindot natin itong power button ay hindi siya nagkakaroon ng power. So guys, sana meron kayong natutunan sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood and God bless.